Kaya mo bang gawan to ng ano? Kaya mong gawan to ng cover na nakaganon dito? Yung kaya niyang takpan tong buo na ganon. Plate po. Oo, ano lang, yung kahit yung manipis na yero. Ayun kasi ano eh, pwedeng pumasok ang tubig eh. Yung naging problema nito, pwedeng nakahigop ng tubig dito. Kaya kumatok eh. Ha? May kabitan. Ayan o, may tornilyo dyan o. Pauli na yung tornilyo. Ito muna gagawin. Ito muna, wag gawa tayo ganon. Bago natin i-release to. Kasi okay na to eh. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Okay na tong kumatok na Wigo na to. May video ako nito, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung katok nito. Sobrang ingay talaga. Pakinggan nyo. Malakas yung katok. Talagang sa loob ng makina. Sobrang dami talaga nung tubig na nagmix doon sa oil. Ayan, tignan nyo yung oil na dinrain namin. Sobrang dami talaga. Grabe. Dami. 3 litro lang may gito, di ba? Pero sabi nga nung mga nanonood sa vlogs ko nung mga nakaraan, dahil ilang beses ko ring i-vlog into mga Wigo na to, ang sinasabi nga nila, ang kadalasan daw na nagiging problema nitong mga Toyota Wigo, kapag ka malakas na malakas ang ulan, ito ay nag-o-overflow. Ito, halika pakita mo. Nag-o-overflow yan. Ngayon, pag nagbara, itong mga drain passage na yan yung mga butas na yan, kapag nagbara yan, pati dito sa kabila, dahil nga yung mga dahon na naiiwan dyan, naiipon dyan, nag-overflow yung tubig dito. Nag-awasan ganun. Kapag yung tubig ay nag-overflow dito, pwede ngayon siyang sumingit dito. Ayan, ito yung gilid na yan. No? Kasi hindi naman siya totally selyado. Ayan, pati dito sa kabila, pwede siyang sumingit. Ngayon, ito kasing portion na to, ay yung kanyang pinaka-throttle. Dito higop, vacuum talaga yan. Kaya kahit sabihin mo na yung tubig ay hindi mo talaga sinasabuyan ng tubig yan, pwedeng makahigop talaga kasi malakas yung vacuum ng makina eh. Ito, humihigop talaga yan. Sinisip-sip niya kung ano man yung pwede niyang sipsipin dito at kung yung tubig na yon ay mag-overflow nga dito sa ibabaw nito, ay talagang makakahigop ng tubig yung makina. At paghigop ng tubig na yon, pwede talagang mabaluktot yung connecting rod. Yung isang Wigo na kalalabas lang, ka-re-release lang namin nung isang araw, yun yung gray na ipinakita ko din sa inyo. Yun naman ang problema noon dahil tumakbo yun ng 230,000 kilometers ang pagkakatanda ko. Kasi talagang pinang-long distance niya pala sa trabaho niya. Araw-araw halos ay bumabiyahe yun ng north and south. So malayo, minsan Pangasinan pa, to Metro Manila, araw-araw yun. Kaya nga pala ganun kalaki ang tinakbo niya, pero hindi kinaya ng makina. Na-worn out kagad yung mga mekanismo niya sa loob, yung bearing, yung mga oil seal, talagang bumigay kagad siya. Ano dyan eh, maingay. Pagod ng tama na mga main bearing niya. Kaya imbis nito, ang ikot na dapat dito umiikot yung crankshaft. Ito na yung umiikot, gumaganon. Kumatok din yung makina nun at yun nga ay kare-release lang po namin. Kaya ang sinasabi natin, matipid nga yung sasakyan mo, magaan nga yung makina, pero hindi talaga yan na nakadesign doon sa gagamitin mo sa ganong klase ng pagbiyahe. Biro mo, araw-araw, north and south ang biyahe niya. Hindi kaya halos ng makina yung pahirap na yun sa kanya. Ngayon, kung talagang gusto mo ng mga ganong klaseng biyahe ng sasakyan, lakihan mo. Hanggat maaari, 4 cylinders ang gamit mong sasakyan, yung makina, para kahit paano may tibay kang maasahan. Dito kasi, napakagaan ng makina nito. Ayan, tignan nyo yung nasa video. Yan na mismo yung kabuuan ng makina. Aluminum pa. Kaya hindi talaga siya ganun ka durable kung talagang gagamitin mo sa ganung klase ng driving, no? Sobrang tagal, sobrang haba ng kilometrong tinatakbo ng sasakyan. Parang ano yan eh, parang generator. Yung generator, maghapon, magdamag mong pinapaandar yun. Tapos ang taas ng RPM nun, walang bumababa yun. Kasi pag ibinaba mo ang minor nun, bababa din yung kuryente. Yung mga makina ng generator na yun. Kaya kapag ang nabili mong makina ay ginamit sa generator, wag mo nang asahan na iyan ay talagang maayos. Ngayon, isang maliit na makina, gagamitin mo, north to south ang biyahe mo, talagang hindi yan magiging
matatag or tatagal sa gamit, lalo na't kung ginagamit mo yan araw-araw. Siguro once a month pwede o twice a month, pero hindi katulad nung Wigo na gray na inirelease namin, araw-araw daw talaga, yun ang ginagamit niya sa kanyang business. So ngayon mga kapatid, ang instruction ko doon kay Mark, lalagyan na natin ng suporta to, papayungan na natin. Pagagandahin lang natin para makasigurado yung may-ari nito na kahit na lumakas ang ulan ay hindi na papasukin ng tubig itong kanyang intake. So, pakita ko sa inyo Tingnan nyo to, napuno na rin pala ng tubig to eh. No? Talagang may naipon palang tubig dito. Ayan. Tapos ito, vacuum. To. Higop to eh. Oh. Yeah. Okay. So ito na po yung andar ng isang 3 cylinders. Ito po ay bagong overhaul. Kaya medyo mainit pa siya kasi bine-break in namin to. Pinapasok ko lamang dito. Halos 6 na oras nang gumagana ito mula po kanina. Oh, galing naman ni Mark oh. Ayan na, nakagawa na tayo ng cover oh. So ngayon kahit malakas na malakas yung tubig na mag-overflow dito. Katornilyo naman. Oh, yan nakaturnilyo. Saan to? Sa likod? Sa likod. Ayan, Dito na lang gagawin ko. Oo. So lampas-lampas dito ano, dapat lampas dito. Itong clamp na lang dito sir. Gagawin ko. So ayun oh, ito kasi ang isang problema diyan dito magpupunta yung tubig tapos agwasan dito Para pag ito diretso na siya, wala na na. Oo. Ayun, okay na, okay na. Thank you, Mark. Tawa-tawa. Halika, makita ka sa video. Ayan. So, ikaw may-ari. Ay, ikaw. Ay, mas mukhang mayaman to. Okay. Ito mga kapatid, ipinabend yung molye. Pag pinabend, nakita naman, nililinis muna. O, tapos pinipinturahan din. Saka pagka may diferensya talaga, pinapapalitan ko yan. Ngayon, itong molye nyo, yan din yung molye ng Pajero eh. O, yan din. Ganyan din kalapad yan, oh. Kaya meron akong Pajero na ipapakita sa inyo doon mamaya. Hindi na pwedeng i-bend, palit lahat ng molye. O kasi nagkaroon na ng mga bukbok. Eh yung pag binend mo yun, lalong mapuputol yun. Ngayon, eto na. Yung molye nila. O ito yung pampajero. Tingnan mo nga kung parehas ng haba. Tingnan mo nga. L3 saka Pajero. O, parehas yan. Kasi ito, nakaganon na to eh. Naka-arc na eh. Di ba? O ngayon, Christian, itaas mo. Ito, hindi ko na to binend. Andun yung Pajero na 3 doors, oh. Tignan mo, pag i-binend pa kasi to, ayan yung bukbuk, oh. Oo, mapuputol na yan. Kaya ito, hindi na yan pwedeng i-bend. Yung ba sa kanila, wala pang ganito. Oh. Kaya pag bibili ka ng molye, halimbawa, wala kang mabili, hanapin mo pang adventure. Hanapin mo rin pang Pajero. Pero yon meron tayong na-order, isang buo talaga, brand new. Ano bang binabiyahe nyo rito? Sa Shopee po yun. Sa Shopee. So yan mga kapatid, pagka budget meal, bending lang muna. Ang maganda kasi doon sa bending kuya, nalilinis. Nakikita mo kung may problema talaga. Oh, ito, ibe-bend mo to ha. Ito, ibe-bend mong ganun to ha. Ito. Ibe-bend mong ganyan yan ha. Ito mga kapatid oh. Kaya hindi na ako pumayag na i-bend yung molye nitong Pajero. Yan. Ano na talaga, nagbukbok na. Ayan oh. Oh. Ito hindi na pwede. Actually, kahit hindi i-bend to, anytime soon to, pwede nga maputulan ng molye. Yan ang nagiging problema kapag hindi nyo recondition. Kailangan pinare-recondition nyo yan para hindi maipon yung dumi sa pagitan ng bawat dahon. To, halimbawa, ito, yung dahon na to, nakaganyan yan. Naiipon kasi yung dumi dyan eh. Diba? Kasi lumulusong talaga yan sa, minsan malulubog talaga yung portion na to. Kasama dun yung dumi. Kaya kailangan pag nakamolye ang inyong mga sasakyan, ang inyong suspension, kailangan talaga yan, every year sana, no? Pabubuksan yung molye nyo para hindi maging ganito ang kondisyon. Ayan, no? Ang lalim na nito, oh. Oh, lalim na yan. Lahat po ito ay mayroon ng ganong problema. Oh, ito, mas grabe ito, oh. Oh. Pwede nang maputol yan. Ito rin. Oh, ito, tersera. Oh, grabe na to. Diba? Ang gusto nung may-ari nito, dahil ito ay 4x4, ang gusto niya talaga ay pang-trail pa yan. Kung ganito ang kondisyon ng molye mo, baka diyan pa lang sa medyo mga light trail pa lang, bumigay na yung molye mo. Kaya
yung mga nakamolye po ang suspension. Yan, yung mga Adventure, Pajero, yung mga lumang Pajero, mga Crosswind, pati itong mga FB na pangkargada. Ayan, kahit na wala kayong ibang gustong ipagawa sa sasakyan nyo, pa-recondition nyo ang molye nyo. Kahit hindi yan ipa-bend, no? Pakalas-kalas nyo lang, papinturahan nyo ulit para makaiwas kayo sa ganitong mga bulutong ng molye at hindi kayo mapagastos ng malaki. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag kayo naputulan ng molye, dapat pati yung kabila papalitan nyo kasi iba yung iba yung gana. Iba yung lakas nung spring. Magkaiba sila. Kaya kung masisiraan ka sa kabila, magpapalit ka rin sa kabila para pantay. Ingay. Ingay, no? Ito po, ball joint, lower, mga kapatid. Tapos, yung kanyang bushing dito, ito yung lower suspension, sirang-sira rin, no? Ayan, tingnan nyo, mga kapatid, sirang-sira yan. Ngayon, may nabibiling ito lang mismo talaga, itong suspension bushing na to, malamang may mabibiling hiwalay nito. Yung iba, nagpapalit ng bushing, nagpapagawa sila nung gulong ng truck, no? Yung mga ginagamit na mga goma. Matigas yun, pero ang problema naman doon, minsan hindi na ibabalik yung tamang posisyon. Kaya nawawala sa alignment yung mga suspension. At ang isa pa doon, dahil sa matigas siya, maingay yung ride niya. Isa yun sa mga nagkokos. Ngayon, ito, dahil sira na rin yung ball joint nito, mas masasabi ko na bumili na lamang ng assembly nito. Kung kaya ng budget ng may-ari. Okay? Kung kaya ng budget ng may-ari. Ito na naman tayo, mga kapatid. Uulitin ko lang po ulit sa inyo, Ito pong sasakyan na ito, dinala ito nung isang araw at sinabi nung may-ari, makalampag daw ito at i-check daw po namin. Ngayon, hindi namin ito ma-check kung hindi namin kakalasin. Kasi hindi mo naman magagawa yung hinahawakan mo itong ball joint na to at palalabasin mo yung tunog. Ito, ulitin ko Kung nakakabit yan, hindi mo to magagawa. Hindi mo malalaman na may problema na pala itong ball joints. Kaya importante talaga kakalasin. Ngayon, doon sa mga nagko-comment doon sa vlog ko, ba't ko kinakalas, walang consent ng may-ari, paano ko malalaman ang problema? Paano ko malalaman ko ano yung may sirang pyesa? Basta na lang ba ipabili ko lahat? Yung mga nakikita kong pyesa na yan, visually, nakita ko, sige, sira yan, maingay yan. O sira yung shock absorber, maingay yan. Di ba? Kaya lang pala maingay dahil dito sa ball joint. Kaya lang pala maingay dahil dito sa bushing na to. Nasirang-sira talaga, Diba? Kailangan talaga kalasin. Yung mga nag-o-offer na magbibigay sa inyo ng quotation, magbibigay sa inyo ng estimate, nang wala man lang siyang tinanggal kahit gulong, wala man lang siyang chinek up talaga na problema, huwag kayong maniniwala doon. Kasi unang-una, napakahirap i-troubleshoot ng mga suspension parts sa dami ng mga linkage na yan na pwedeng umingay. Ngayon, kung suspension overhaul ang usapan, kapalitan ko lahat yan. Palit ng lower arm, palit ng shock absorber, palit nito mga pyesa na to. Ito yung stabilizer link. Okay? Ito yung kanyang rack end. Ito yan, kung hindi mo kakalasin yung shock absorber, itong damper na to, hindi mo malalaman na napupulbos na pala. Di ba? Okay. Yung mga rubber boots, may mga tama na. Kaya pagka yung grasa dito, yung CB grease na yan, ay lumabas dito sa rubber boots, masisira na ang iyong CB joints. Kaya napaka-importante din nun. So anong sinasabi ko lang sa inyo? Hindi pwedeng hindi mo kakalasin. Ngayon, yung mga customers na ayaw ipakalas ang kanyang pangilalim, yung mga suspension parts niyan, at tumihingi ng quotation, wala po akong kayang ibigay na quotation sa inyo. Kailangan talagang kalasin, kailangan ma-inspect ng husto, at malaman ko ano yung may mga problemang pyesa. Ngayon, kung halimbawa, sinabi nyo, ay pakibalik na lang, at wala pa akong budget, babayaran nyo na lamang po yung labor namin. Ganon din yun. Ibinalik ulit namin yung pyesa nyo para ding bumili kayo ng bagong pyesa na ibinalik namin, na ikinasa namin. Ganon din po yun. Kaya po, hindi pwede na yung mga check-up ay sa mga ganitong klase ng trabaho ay libre. Talaga pong yan ay may babayaran kayo. Kahit sa kasa, pinakamurang check-up po nila doon na wala silang gagalawin, 4,000. Pinakamura na yon. Lalo na kung medyo high-end yung sasakyan mo or medyo mamahalin ng sasakyan mo, hindi lang 4,000 ang kanilang check-up doon. Kaya po mga kapatid, lagi po niyong tatandaan, itong mga sasakyan natin, kahit na anong tibay niyan,
pag ginamit mo dito sa Pilipinas, dito sa mga kalsada natin, talagang masisira ka agad yan. Kaya po, kapag ang inyong sasakyan ay mayroon ng edad na 5 taon, 6 na taon, 10 taon, hindi na masama or hindi na kayo lugi kung magpapalit po kayo ng mga suspension parts. Tulad nito mga kapatid, itong mga brake pads na to, no? Ito kasi, kung sa mga wala pang budget, pwede mo pa talaga magamit to. Pero since nagpagawa ka na po nakalas na namin lahat yan, kung ito ay ibabalik mo pa, tapos nag-replace na ako ng rotor, hindi na rin po ito pwedeng ibalik kasi iba na yung kain nito Yung kain na nung pads na yan, pag ibinalik mo to, sisirain na naman niya yung surface ng rotor na ni-replace natin. Meron kasing nagko-comment sa mga vlogs ko tungkol dito na dito daw po sa Autorans ay masyadong magastos. Papalit daw po ako ng papalit. Nasa customer pa rin naman yan kung talagang gusto pa rin niyang gamitin to. Basta ako, masasabi ko, pag nag-replace ka ng rotors at manipis na rin ang brake pads mo, palitan mo na yan. Tapos ito pa, ang mga nadadagdag po na problema dyan. Ang kapal po talaga ng brake pads, ayan, sabihin na natin na ang bago, yan po mismo yung kapal kapag bago. Yan. Ito kasi 50% na to Ayan. Ngayon, kapag naluluma na ang inyong mga sasakyan, yung pinaka-cylinder ng preno, ito po, itong pinaka-brake cylinder po na to, kapag ganyan ng kanipis ang brake pads mo, ito, yan, lumuluwa na yan lumalabas na yan ng todo. Ngayon, kadalasan kasi, ito nalulubog din sa baha. Kaya yung portion dito na nasa loob niyan, iyan ay kinakalawang. Kapag yan ay kinakalawang at gumasgas doon sa pinaka-o-ring sa loob niyan, meron sa loob nito, may o-ring yan masisira ngayon yung o-ring na yun. No? At magkakaroon ka ngayon ng tagas sa iyong brake cylinder. Kasi lumalabas niya, lumuluwa siyang ganun. Ngayon pagluwa niya, tangay-tangay niya yung o-ring, gagasgas ngayon doon sa may kalawang na cylinder. At doon ngayon magkakaroon ng problema ang preno mo. Minsan nalulusutan pa sila. Kaya i-maintain nyo para masigurado nyo na maging safe din ang preno nyo. Dahil hindi nyo nga nabubuksan, hindi naman kayo nagdi-DIY sa preno nyo. Kapag ganito na ang inyong brake pad, papalitan nyo na para yung sinasabi kong o-ring na yon doon sa brake cylinder ay hindi siya lumawa at hindi siya gumasgas doon sa kalawang na nandoon mismo sa loob ng cylinder. Ngayon, ito pa. May nag-message sa akin nung isang araw, ang sabi niya, kung nanonood po kayo ngayon, bakit daw ba maingay yung preno niya kapag inaapakan niya? Pero pagka madiin naman talaga ay nawawala yung ingay. Mga kapatid, napaka-importante nito. Ito yung spacer na yan. Napaka-importante niyan. Kaya meron talaga yan para yung vibration or yung ingay, yung squeaking sound na nakikreate nito kapag dumidikit ito doon sa rotor, doon sa disc brake, ay mabawasan or mawala talaga dahil dito. Dahil dito sa pinaka-spacer na to. Kaya importante po yan. Huwag niyong iwawala yan. Kasi pag bumili kayo ng brake pads, minsan walang kasamang ganito. Kaya importante, itong mga original na spacer na to, huwag niyong iwawala. At kapag hindi kinabit ng mekaniko, diyan ka ngayon magkakaproblema. Diyan ngayon magkakaingay ang preno mo. Okay mga kapatid, yan muna ang maiiwan ko sa inyo ngayong araw na ito. Yung ilang mga tips po pagdating dito sa mga lower suspension at yung mga maiingay na mga preno. Ngayon mga kapatid, tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng magkaroon ka ng diagnose or kapag gusto mong sabihin sa mga may-ari na ito ang problema niyan, ito ang sira niyan, kung hindi mo talaga kakalas-kalasin. Importante makalas mo yan at isa-isahin mo na i-check kung alin doon yung talagang may sirang pyesa. Alam nyo, napakabuti rin nun. Kasi pagka ganun ang naging style nyo sa pagdadiagnose ng mga ganyang problema, tumatanim din sa isip nyo yan. Na kapag meron ulit kayong ma-experience na ganung mga sasakyan at ganun din ang problema, sa isip nyo, alam nyo na kagad kung ano ang gagawin. At alam nyo na rin kung ano yung pwede nyo sabihin sa customer, ay ito ang may problema dyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Lagi po kayong mag-iingat sa araw-araw. Ingatan din nyo po ang inyong health para lalo pong humaba ang ating buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.